Buhay po bilang isang mananampalataya kay Kristo ay hindi po madali. Dahil lahat po tayo ay mayroong mga kahinaan sa personal nating buhay. At ang pinakamahirap po dito, yung weakness mo, para kang umiikot doon sa circle. May mga pagkakataon po sa buhay natin na humingi na tayo ng tulong sa Diyos, nagdasal na tayo na tanggalin yung weakness natin, mapagtagumpayan natin yung weakness na yun, pero hindi po tayo nagtatagumpay. Alam niyo po kung bakit. Kasi bilang isang nagnanais na makasunod sa Diyos, hinahatak po tayo ng ating mga kahinaan. At kapag nakakagawa tayo ng kasalanan, yun yung nagiging dahilan para tayo po ay mahiwalay sa presensya ng ating Panginoon. Yun yung pinakamahirap sa lahat yung hindi mo siya maramdaman sa puso mo. Dahil sa mga kasalanan na nagagawa mo, dahil sa paulit-ulit na kasalanan ginagawa natin dahil sa weakness natin. Pero alam niyo po ba, si Pablo, nanalangin siya sa Panginoon na tanggalin yung kahinaan na mayroon siya. Pero hindi inallowed ng Diyos na tanggalin yon. Anong sabi? Kung saan ka mahina, doon ako malakas. Ibig mo sabihin, ina-allowed ng Diyos yung weakness natin para po tayo ay dumepende sa Kanya. Kasi kapag lahat ay kaya nating i-overcome, baka hindi na tayo dumepende sa ating Panginoon. Hindi ko po sinasabi na yung weakness na mayroon tayo is dapat manatili sa atin. Manatili tayo sa pagkakasala na yun. Kundi, ito po ang tatandaan natin, ang gusto ng Diyos ay para sa atin, ginagamit niya yung weakness na yun para mas lalo tayong dumepende sa Kanya at mas lalo tayong magsumikap na hanapin ang kalooban niya. Kaya kung nakakaranas ka ng kahinaan ngayon, ang dapat mo lang gawin, you need to submit to the Lord daily. And then kung mayroon kang tanong, kung mayroon kang gustong hingin sa Diyos, hingin mo na higit sa lahat. Hingin mo lagi yung presensya at pagsama ng Diyos sa iyo. Dahil yung pinakamahalaga sa lahat, yung maranasan mo yung presensya niya. Dahil kapag naranasan mo yon, everything, every burden, lahat ng bigat na meron ka dahil sa mga weakness o dahil sa weakness na meron ka, lahat na yon mawawala. Dahil ang Diyos tumutugon sa lahat ng ating panalangin, ang Diyos ay kumukomfort sa atin sa lahat ng pagkakataon.